Kinagalitan at pinaktabuyan ng aking biyenan ang aking ama na may sakit. Palabas ng bahay. Kaya, palihim kong ibinenta ang aming bahay na nakakahalaga nga 6 bilyong Vietnamese dong ngayon ay 6 milyong piso bilang paghihiganti sa kasaksagan ng formal na pagbisita ngang pamilya ngang magiging asawa ngang aking hipag. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang nakakaantik na kuwento na magpapayak at magpapaisip sa atin ng malalim. Naisip na ba ninyo kung paano ang sukdulang sakripisyo ng ating mga magulang ay itinuring lamang na basura ngang pamilya ngang ating asawa? Akala ko ang pagpapakasal sa isang lalaki mula sa siyudad at pamumuhay sa isang bahay na nakakahalaga 6 milyong piso ay isang perpektong buhay. Ngunit ang asawa sa kwentong ito ay kinailangan palihim na lumuhan nang makita ang kanyang ama na may malubhang sakit, na sinisigawan at pinaalis ng kanyang biyenan sa bahay sa gitnang gabi. Siya ay nakti sa lupngang 5 taon. Ngunit ang huling patak ng tubig na iyon ay nakpukaw sa isang matinding instinct upang protektahan ang kanyang pamilya. Nakpasya siyang bumitaw. Ngunit hindi nang may paksuko, kundi nang may matinding paghihiganti. Nagulat at nanlumo ang buong pamilyang kanyang asawa sa gitnang kanilang maligayang okasyon. Ano ang nangyari? Halina't pakinggan natin. Ang 3-story house na nakatago sa isang malawak na eskinita sa Tondo ay laging ipinakmamalaki ng aking biyenan. Tuwing hapon, kapag wala siyang ginagawa, si Aling Vicky ay naglalabas ng upuan at nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ang paborito niyang paksa ay laging tungkol sa galing ng kanyang pinakamamahal na anak na lalaki at ang bahay na nakakahalaga nga 6 milyong piso. Lagi niyang ipinakmamalaki na ang kanyang pamilya ay galing sa may-ari nga lupa sa Manila na may marangal na angkan at mabuting pagpapalaki sa kanyang paningin at maging sa buong kapitbahayan. Ako ay isa lamang probinsyana na maswerteng nakakapit kay Hector para umasenso. Isang daga sa bigas. Hindi na hihigit pa. Ngunit ang mga matatalim na dilangang tao ay hindi alam ang katotohanan. Sa likod ng magandang bahay na iyon, 3 taon na ang nakakaraan. Nang ipahayak ni Hector ang kanyang kagustuhang bilhin ang bahay na ito, kulang siyang kalahating pera. Ang aking mga magulang sa Batangas ang naktiis na ibenta ang kanilang mana sa lupa. Nakalikom. Eksaktong 8 milyong piso. At ibinigay ito sa aking asawa. Noon, tinapik lamang aking ama sa balikat si Hector at pinayuhan siya na ang pera na iyon ay parang puhunan na inilaan ng aming pamilya para sa aming dalawa. Umaasa siya na tratuhin ako ni Hector ng maayos. Ngunit mula nang pumasok ako sa bagong bahay, ipinagbawal ng aking biyenan na banggitin ang 3 milyong piso na iyon. Sinanay niya ang sarili at ang lahat sa paligid niya na ito ay pag-ari ng kanyang anak na lalaki na kanyang pinahirapan. Tuwing may nakbabanggit tungkol sa aking magabiyenan sa probinsya, si Aling Vicky ay nakpapangit ng mukha at tinatawag kaming mamagsasaka na walang alam at probinsyano. Tiniis ko ang lahat. Ibinuhos ko ang sarili ko sa trabaho sa botika mula umaga hanggang gabi. Sa gabi, abala ako sa pagluluto at paglilinis ngang bawat sulok ngang 3-story house hanggang sa maubusan ako ang lakas. Nilunok ko ang lahat ng sama ng loop para lamang mapanatili ang isang buong pamilya para kay Nico, ang aking 3 taong gulang na anak. Si Hector, ang aking asawa, ay kasalukuyang assistant manager ng isang furniture company. Lagi siyang nakpapakita ngang magandang panlabas. Abala sa malalaki at maliliit na proyekto. Ngunit ang pagiging abala na iyon ay nangangahulugan din na wala siyang pakialam sa akin at sa aming anak. Tuwing dahan-dahan kong sinasabi ang tungkol sa ugali nga aking biyenan.
Tinataboy lang ito ni Hector. Lagi niyang sinasabi na matanda na ang kanyang ina. Mayroon siyang kaunting lumang ugali. At bilang isang manugang, kailangan kong maging maunawain at magparaya. Unti-unti. Hindi ko na pinansin ang aking asawa. Kasama namin sa bahay si Mae. Ang 25 taong gulang na kapatid ni Hector. Si Mae ay may ganda. Ayaw magtrabaho. At laging nakasuot ng magagandang damit at lumalabas. Kamakailan. Nakilala ni Mae ang isang mayamang binata. At malapit na silang magpakasal. Mula nang makaroon siyang mayamang nobyo. Lalong naging arogante si Mae. Itinuring niya ako bilang isang libreng katulong sa bahay. Ang kanyang mga branded na damit ay nakakalat sa sahig. At pinapalaban niya ito sa akin. Kung hindi niya gusto ang aking niluto, handa siyang itapon ito sa basurahan. Isang kepi na weekend. Katatapos ko lang linisin ang gulo sa kusina na ginawa ngang kaibigan ni Mae nang tumunok ang telepono. Tiningnan ko ang orasan. Hating gabi na. Kumirot ang aking puso. Ang screen ng telepono ay kumikislap sa pangalan ng aking ina. Sa ganitong oras sa probinsya, ang aking mga magulang ay dapat nang natutulog. Nahinala akong may masamang nangyari. Nagmamadali kong pinunasan ang aking basang mga kamay at damit at sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, ang boses ng aking ina ay naghihikbi. Sinabi niya na ang aking ama ay inatake ngang matinding pananakit ngang tiyan salup ngang ilang buwan. Kahapon, nang nagpatingin siya sa ospital sa probinsya. Pinahihinala ng doktor na mayroon siyang malignan tumor. Sinabi nga aking ina na bukas ang umaga. Sasakay, sila ngang pinakamaagang bus papuntang Manila para magpatingin muli sa isang ospital sa Maynila para masiguro. Parang pinisil ang aking puso. Zinikap kong panatilihing kalmado ang aking boses para pakalmahin ang aking ina. Pinayuhan ko siyang ihanda ang kanyang mapapeles para sunduin ko siya sa terminal ngang bus bukas ngang umaga. Nang matapos ang tawag, napaupo ako sa madilim na sulok na kusina. At sunod-sunod na pumatak ang aking luha. Akala ko, ang aking pagtitiis ay magbibigay nga kapayapaan sa aming maliit na pamilya. Ngunit hindi ko inaasahan na ang tawag na iyon sa hating gabi ang magiging mitsangang isang malaking bagyo, isang bagyo na wawasak sa lahat ng pagpapanggap sa 6 na milyong pisong bahay na ito. Kinabukasan ng umaga, nag-absent ako sa botika at sumakay ang motorsiklo papuntang bus terminal sa Pasay bago pa sumikat ang araw. Sakit na mamadaling makataw. Agad kong nakita ang payat na figura nga aking mga magulang. Kitang-kita na pumayat ang aking ama. Ang kanyang maitim na mukha ay nagpapakita ngang matinding pagod at sakit. Ang aking ina ay may dalang maraming gamit. May pasan na isang sako ngang malakit na bigas. At sa kabilang kamay ay may dala pang isang basket na mga itlog ng manok mula sa probinsya na maingat na nakabalot sa tuyong dayami. Nang makita ako, namula ang matangang aking ina ngunit pilit siyang ngumiti. Nakmamadaling pinatungan ng aking ama ang aking gusot na buhok. At mahinang sinabi, ayos lang ako. Normal, na wheelchair lang gito. Ang awkward na kasinungalingan ng aking ama ay lalo lamang nagpasakit sa aking puso. Mahigpit kong kinagat ang aking labi upang hindi ako umiyak sa gitna ng maraming tao sa terminal ng bus. Sinamahan ko ang aking mga magulang direkta sa Cancer Institute. Ang tanawin sa ospital ng Maynila ay laging puno. Mahabang pila nga tao ang naghihintay ngang matagal sa ilalim ngang matinding init ng magaunang araw ngang tag-init hanggang hapon. Natapos lang ng aking amang mga basic tests. Sinabi ngang doktor na kailangan pang hintayin ang resulta ngang endoscopy at biopsy hanggang bukas ng umaga. Hinimatay ang aking ama dahil sa gutom at pagod.
Napaupo siya sa bangko sa ospital. Humihingal. Hinimas ngang aking ina ang kanyang dibdib na may matinding. Pagkalito sa kanyang mamata, inayos ko ang aking backpack. At nakpasya akong dalhin ang aking mga magulang sa aming bahay upang magpahinga sa magdamag, kahit alam kong hindi gustong aking biyenan ang aking pamilya. Ang kalusugan ng aking ama, ang pinakamahalaga sa ngayon. Huminto ang taksi sa harap ng 3-story house. Tinulungan ko ang aking ama na bumaba sa sasakyan. At ang aking ina ay abalang nakbubuhat na sako na behas at basket na itlog na manok. Pagpasok pa lang namin sa bakal na gate, narinig ko na ang masasayang tawanan na nagmumula sa sala. Ngayon ang araw na nahanda si Aling Vicky para salubungin ang pamilya ng magiging asawa ni Mai. Sinasabi na ang kabilang pamilya ay isang sikat na real estate magnate. Kaya ilang araw bago pa man, ipinalinis na ni Aling Vicky ang bahay hanggang sa maging makinang. At bumili ngang sariwang bulaklak at imported na gamit para sa dekorasyon nang makita niya kaming tatlo na pumasok. Nawala ang ngiti sa labi ni Aling Vicky. Ang kanyang tingin ay dumaan sa maruming damit ng aking ama. At pagkatapos ay huminto sa malaking sako ng malakit na bigas na hawak ng aking ina sa kanyang dibdib. Agad nakunot no ang kanyang mukha na nagpapakita nga matinding pakasuklam at pagamak. Ikinrus ni Aling Vicky ang kanyang mabraso sa kanyang dibdib at tinanong ako, "Sino ang nainuwi mo sa bahay?" Dahan-dahan akong nakpaliwanag. "May sakit po si tatay. Sobrang dami po ang tao sa ospital kaya dinala ko po muna ang mga magulang ko dito para magpahinga ang isang gabi. Mahiyain ding tumango ang aking mamagulang bilang pagbati sa aking biyenan." Sa halip na isang simpleng tanong ng pagbati, mas lalong kumunot ang kilay ng aking biyenan na may matatalim na tato. Paulit-ulit siyang nagpaypaingang kamay. Parang nagpapalayas, sinabi niya na naghahanda ang bahay para salubungin ang mga mahahalagang bisita. At kalilinis lang ng sahig gamit ang cinnamon oil. Kaya madudumihan lamang ang buong bahay. Nagulat ako sa matinding ugaling aking biyenan. Mahigpit kong kiniyom ang aking makakamay. At may bukol sa aking lalamunan. Nalilito ang aking ina. Yumuko. At now mamadaling pinuhal ang pesket ng gaitlo pabalik sa kilid na tingning. Takot na madumihan ang makinang namngatile. Umubo ang aking mga ilang beses. Ang kanyang payat na kamay ay mahigpit na humawak sa aking braso. Nanginginig. Sakosok siyang moktotolo. Biglang sunod-sunod na tumunog ang doorbell. Isang mamahaling kotse ang huminto sa harap ng eskinita. Dumating na ang pamilya ang lalaki ni Mai. Nakmamadali si Aling Vicky na inayos ang kanyang velvet na abaya. At agad na nagbago ang kanyang mukha. Nagbigay nga isang napakaliwanag na ngiti. Naghahanda na salubungin ang mga bisita. Nakita ngang aking mga magulang iyon at umatras sila sa isang sulok sa likod ng gate upang magbigay daan. At ang sumunod na sinabi nga aking biyenan nang lumabas siya para buksan ang gate ay isang nakamamatay na suntok na sumira sa huling kaunting dangal ngang aming pamilya. Bumukas ng maluwag ang gate na gawa sa tanso. Pumasok ang pamilya ngang magiging asawa ni Mai na may dalang mamamahaling regalo. Masiglang sinalubong sila ni Aling Vicky. Ang kanyang ngiti ay napakaliwanag. Hanggang sa makunot. Ang mga sulok ngang kanyang mga mata, dapat ay nangyari ang lahat ayon sa perpektong plano niya. Kung hindi lamang napalingon ang mayamang ginang na iyon sa sulok ng bakuran. At itinuro niya ang aking mamagulang na nakatago. At tinanong ang aking biyenan sa isang malamig na boses. "Mai, bisita kayo." Nagulat si Aling Vicky. Namutla ang kanyang mukha sa isang iglap.
Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang kalmadong anyo. Kumunot ang kanyang nu. At itinuro niya ang kanyang hintuturo na may kumikinang na gintong singsing sa aking mga magulang. Nakbigay siyang isang mapait na ngiti. At ipinaliwanag ng arogante sa mayamang biyenan. Ay, hindi naman mga bisita. Ilang katulong lang mula sa probinsya na naghahanap ngang trabaho. Sinabi niya na sa ganoong kapayat at maruming itsura. Pinaplano na niyang paalisin sila para hindi na makita. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ng aking biyenan ay parang matatalim na kutsilyo na dumudurok sa aking puso. Namutla ako. Hindi makapaniwala sa aking narinig. Namutla ang aking ama. Nanginginig ang basket ng nga itlog ng manok sa kamay nga aking ina. Hindi pa man ako nakakareyak. Bumalik si Aling Vicky. At marahas na, itinulak ang balikat ng aking ina. Pinapaalis silang dalawa palabas ng gate. Habang tinutulak niya. Nangingit-ngit siya ang mamasakit na salita. Kinagalitan niya kami na mayroong malaking okasyon sa bahay. At ang pagtayo lang namin doon ay nagdadalaeng kamalasan sa buong bahay. Sinabi niya na nagdadala kaming ang sakit na kanser na nakakahawa at malas. Kaya dapat kaming mahanap ng hotel para matulog. Dumudugo ang aking puso. Nagmadali akong tumakbo upang hilahin ang aking biyenan. Handang isigaw ang katotohanan sa lahat ng nakatayo doon. Ngunit ang bakal na gate ay sinara ni Aling Vicky ng malakas. Sinasadya man o hindi. At nilok ng malaking padlock. Bumaling siya sa akin ng may galit. At mahigpit na ipinagbawal akong lumabas. Kailangan kong manatili upang maghain ng inumin at maglingkod sa mabiyenan. Tumingin ako sa ikalawang palapak. Si Hector. Ang aking asawa sa loob ng 5 taon. Ay nakatayo sa balkonahe. Nakita niya ang buong pangyayari. Nagtama ang aming mga mata sa isang maikling sandali. Ngunit sa halip na ipagtanggol ako, ipagtanggol ang aking nga biyenan. Agad na tumalikod si Hector at pumasok sa bahay. Sinara ang sliding glass door. Pinili niyang kumampi sa kanyang ina. At yapakan ang aking pamilya. Dahil lamang sa takot na makaapekto sa malaking ambisyon ng kanyang nakababatang kapatid. Gumuho ang mundo sa paligid ko sa pamamagitan ng masiwang ng malamig na bakal na gate. Nakita ko ang payat na figura ng aking ama. Hawak ang kanyang tiyan at umubo. Ang aking ina. Sa isang kamay. Ay may dalang sako ang bigas. At sa kabilang kamay ay inaalalayan ang aking ama. Naglalakat ng pasuray-suray palabas ang maliit na eskinita. Ang mga aninongang dalawang matanda ay malungkot at nag-isa na nakasupsop sa nanlalamig na ilaw ng kalsada sa sandaling iyon. May isang bagay sa loob ko na tuluyang nasira. At hindi na kailanman muling mabubuo. Tumigil ang pakpatak ng aking luha. Ang aking makamay na nakakapit sa rehas ay dahan-dahang bumitaw. Ang huling patak ng luha ay dumaloy sa aking pisngi. Hindi na kahinaan o paktitiis sa kaibuturan ng aking mga mata, ngayon ay tanging isang malamig na pagising na lamang. Ang marangyang handaan upang salubungin, ang mayamang biyenan sa lupngang nakasisilaw na bakal na gate ay nakpapatuloy pa rin. Ang tunog nga baso na nakbabanggaan. Ang masayang tawanan ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw hanggang sa dulo nga eskinita. Samantala, buhat ko ang isang manipis na tela na bag. Inaalalayan ang aking ama na nakakunot ang nu at hawak ang kanyang tiyan na may sakit. Na naglalakad mabigat sa ilalim naninilaw na ilawang kalsada. Sumunod ang aking ina sa likuran. Hindi siya umiyak ngunit namumula ang kanyang mga mata. Ang kanyang magaspang na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa sako ngang malakit na bigas mula sa probinsya. Dinala ko ang aking mga magulang sa isang ordinaryong lodging house na nakatago sa isang maliit
madilim na eskinita. Ang maliit na silit. Na wala pang 15 metro kuwadrado. Ay may matinding amoy. Sigarilyo. Na may halonga amoy nga, amak mula sa manakbabalat na dingding. Ang lumang electric fan ay umuhong ng may inhay sa kisama. Naglalabas ng mainit na hangin. Tiningnan ko ang kupas at naninilaw na kumot sa kama at nakaramdam ako ng matinding awa. Inilaan ng aking mga magulang ang buong buhay nila sa pagtitipid. Ibinenta ang huling pirasong kanilang lupa upang makalikom ng 3 milyong piso para sa kanilang manugang na bumili ng bahay sa siyudad. Ngunit ngayon na may sakit sila at nagpapatingin sa Maynila. Ang aking mga magulang ay pinaalis mula sa bahay na binili sa pamamagitan ng kanilang dugot pawis. Kailangan nilang magtago sa isang ganitong kahirap na lugar. Tahimik na inilagay ng aking ina ang sakong bigas sa sulok ng silit. Binuksan niya ang basket na gawa sa kawayan at malungkot na pinulot ang ilang itlog ng manok mula sa probinsya na nabasag. Ang yolk ay kumalat sa sahig ng itulak siya ni Aling Vicky Saget kanina. Maingat niyang pinunasan ng kanyang damit ang mga buo pang itlog. At maingat na inayos ang maito sa sirang kahoy na mesa. Ang bawat galaw ng aking ina ay punong matinding pagtitiis. Bumaling siya sa akin. Pilit nang gumit. At sinabi sa akin na huwag kong isipin ang nangyari kaninang hapon. Sinabi nga aking ina na may bahagi rin ng katotohanan ang sinabi ng aking biyenan. May mahalagang okasyon sila. At nahihintay ng mga mahahalagang bisita. Kami ay mga probinsyano at magulo. Kaya madudumihan lamang namin ang kanilang bahay. At magdudulot lamang ng abala. Hinimatay ang aking ama. Nakabaluktot sa matigas na kama. Ang maatakeng kanyang sakit sa tiyan ay lalong lumala. Ang kanyang noo ay pinawisan. Nagmamadali akong nagbasangang bimpo sa malamig na tubig. Piniga ito. At dahan-dahang pinunasan ang mukha ng aking ama. Nang makita niya akong umiyak. Mahirap siyang umabot ng kamay na magaspang at may magakalyo. At mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Pinayuhan akong aking ama na punasan ang aking maluha. At huwag nang umiyak. Sinabi niya na ayos lang ang kanyang kalusugan. Tisin lang ang isang gabing ito. At bukas ng umaga, kapag nagpatingin na siya sa ospital at nakakuha ng gamot. Ayos na ang lahat. Pinayuhan ako ng aking ama na maging mapagpasensya. At bilang isang manugang, bawasan ko ang aking pagiging makasarili, binigyang diin niya na ang mga babaeng may asawa ay dapat bigyang halaga ang kapayapaan ng pamilya. Mahigpit na ipinagbabawal na mag-away sa biyenan o maging masungit sa asawa dahil lamang sa awa sa aking mga magulang. Kung mag-away kami ng aking asawa, at masisira ang aming kasal. Ang aking mga magulang sa probinsya ay mamamatay nang hindi nakakapagpahinga ng payapa. Ang bawat payong aking ama ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking dibdib. Hindi niya alam na ang aking pagtitiis sa loob ng 5 taon ay nagdulot lamang ng paghamak at kalupitan. Nilunok ko ang matinding samang loob. At masunuring tumango at nangako sa aking ama na hindi ko ipagsisigawan ang bagay na ito. Pinayuhan ko ang aking ina na ilok ng maigi ang pinto para makabalik ako sa bahay para kumuha ng mas makapal na jacket at pain relievers para sa aking ama, kasabay nito. Kukuha rin akong ilang malinis na damit para suotin nilang dalawa sa ospital bukas. Paglabas ko ng lodging house. Ang gabi sa Manila ay dumilim na. Humahangin ang simoy ng tag-init sa mga puno nga akasya. Na lumili ka ng rustling sound. Ilang oras pa lang ang nakakaraan. Ako ay isang masunurin at mapagpakumbabang asawa. Handang magtiis ng lahat ng hirap. Sa pag-asa, lamang na maging payapa ang aming pamilya.
Ngunit ang imahengang marahas na pagtulak ng aking biyenan sa aking balikat at ang malamig na pagtalikot ni Hector sa balkonahe ay nagwasak sa huling kaunting pagmamahal sa aking puso. Kailangan nang matapos ang walang kabuluhang pagtitiis na iyon. Naglakad ako pauwi. Hating gabi na ngayon. At ang mamahaling kotsengang mayamang pamilya ay matagal nang umalis. Nakabukas ng bahagya ang bakal na gate. Dahan-dahan kong itinulak ang gate at pumasok sa bakuran. Patay na ang ilaw sa sala. Tanging ang malabong liwanag mula sa ilaw sa pasilyo ang nagbibigay liwanag sa mga mamahaling imported na orkide na nakakalat sa sahig na may tile. Ang bahay ay nababalot sa isang nakakatakot na katahimikan. Dahan-dahan akong naglakad. Balak na umakyat kaagad sa ikatlong palapag upang kumuha ng gamit para sa aking ama at umalis kaagad. Nang makarating ako sa landing sa ikalawang palapag, bigla akong napahinto. Ang maliwanag na dilaw na ilaw ay lumabas mula sa siwang sa ilalim ng pinto ng working room ni Hector. Hindi nakasara ng mahigpit ang pinto na gawa sa molave. Mayroon itong maliit na siwang. At sa loob ay may naririnig na bulong-bulungan ngunit matindi ang pagtatalo ng tatlong mag-ina ni Aling Vicky. Ang pagtataka na may halong masamang pakiramdam ay humawak sa aking mga paa. Huminga ako ng malalim. At idinikit ang sarili ko sa malamig na dingding. At sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto, narinig ko ang isang matining sikrato. Isang masamang plano na maring sumira sa buhay namin nga aking anak sa isang iglap. Idinikit ko ang aking tenga sa malamig na molave na pinto. Mas lalong lumakas ang pag-awe sa loob ng working room. Ang boses ni Ma, ang aking mahal na hipak, ay umalingaw-ngaw ng may galit at pagtatampo. Inihampas niya ang mesa. At malakas na hiniling sa kanyang ina na bilhan siyang isang mamahaling kotse bilang dowry. Galit na sinabi ni Mai na ang pamilya na lalaki ay laging nakasakay sa mamahaling kotse. Ngayon, nagdala sila NG-MH regalo na hinto at diamante. Kung magpakasal siya. At pupunta siya sa bahay ng kanyang asawa ng walang dalang anumang bagay. Magiging kahiya-hiya siya. Ayaw niyang hamakin siya ng mayamang pamilya. Kaya pinilit niya si Aling Vicky na bigyan siya ng malaking halaga ng pera bilang pondo para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng sinabi ni Mai. Narinig ang malalim na buntong hininga ni Hector, ang aking asawa. Ang seryoso at hinahangaang assistant manager ay nagsalita ng may matinding kawalan ng pag-asa at gulat. Nagreklamo si Hector na ang kanyang furniture company ay isa lamang walang laman na shell. Ang ilang mga proyekto sa labas ay tuluyang nabigo. Sa kasalukuyan, mayroon siyang utang na halos 2 milyong piso sa mga loan shark. Nagbabanta na ang magang napuputulin ang kanyang mga kamay at babasagin ang kanyang bahay kung hindi niya babayaran ang kanyang utang, kasama ang interest. Sa pagtatapos ng buwan, naguguluhan siya at sinisisi si Mai dahil humihingi pa ngang mamahaling kotse habang ang kanyang kapatid ay nasa bingit ng pagbagsak. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Hindi ko na mamalaya na mahigpit kong kinuyom ang aking makamay hanggang sa bumaon ang aking makuko sa aking palat at dumugo. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa gulat. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking pinaksamahan ko sa loob ng 5 taon ay naktaho sa akin na kanito kalaking utang. Ang pagmamahal, paggalang, at lahat ng tiwala na ibinigay ko kay Hector ay gumuho at bumaksak na parang matatalim na basak na salamin. Na dumudurog sa aking puso, sa sandaling ito. Umalingaw-ngaw ang pag-ubo ni Aling Vicky. Napumutol sa pagtatalo ng dalawang magkapatid. Ang kanyang boses ay matalim, kalkulado, at nakakatakot sa pagiging kalmado. Sinabi ni Aling Vicky na hindi na kailangan nilang dalawa na magpanik ng ganun.
mayroon siyang isang maayos na solusyon na makikinabang sa lahat. Ipinaliwanag niya na ang 3-story house na ito ay may kasalukuyang market value na hindi bababa sa 6 na milyong piso. Gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang biyenan upang pilitin akong pumirma sa isang surety agreement na isasanla ang buong bahay na ito sa bangko. Kapag nakuha na niya ang pera mula sa bangko, kukuha siya ng 2 milyong piso upang bayaran ang utang ni Hector sa Loan Shark. At bibilhan si Mai ng isang magandang kotse na nakakahalaga ng 1 milyong piso bilang dowry. Ang natitirang pera ay ilalagay niya sa savings para sa kanyang pagtanda. Naalangan na tanong ni Hector sa kanyang ina. Paano kung hindi po ako pumirma, ngumisi si Aling Vicky ng may nakakainis na tunok? Sinabi niya nang may kumpiyansa at malinaw ang bawat salita. Sinabi niya na ako ay isa lamang probinsya ng manugang. Isang daga sa bigas na umaasa sa pamilyang ngang kanyang asawa. Sinabi niya kay Hector na gamitin lamang ang matatamis na salita upang hikayatin ako. Kung hindi ito gumana, personal siyang kikilos upang bigyan ako ng pressure. Sa pinakamasama, gagamitin niya ang aming 3 taong gulang na anak bilang pain. Nagbabanta na idiborsyo ako. At kukunin ang kustodiya ang bata. At sa huli ay pipirma ako. Ang pinakakasuklam-suklam ay ang susunod na plano ng aking biyenan. Malamig niyang inutusan si Hector na pagkatapos makuha ang pera mula sa bangko, agad siyang mag-ing divorce petition. At paalisin ako sa bahay ng walang dala. Direktang sinabi ni Aling Vicky na hindi na niya kayang tiisin ang aking mababang pinakmulan mula sa probinsya sa lupngang marangyang bahay na ito. Pagkatapos na malaking okasyon ni Mai, hahanap siya ng ibang asawa para kay Hector na may kaparehong antas at pinakmulan sa Manila. Sumali rin si Mai sa kanyang ina. Nagbigay nga mga mapait na panlalait. Tinutulek sa ang aking pinakmulan. At pinagtatawanan ang maruming itsura ng aking mga magulang kanina sa labas ni Pinto. Natuyo na ang aking luha nang hindi ko namamalayan. Ang matinding pagkagulat sa pagtataksil ay parang nakpatigas sa aking puso. Napagtanto ko na hindi na ako nakakaramdam ng kalungkutan o samang loob. Sa halip ay isang matinding galit. Isang apoy ng paghihiganti na nagliliyap sa aking isip at nagiging isang nakatakot na malinaw na kapangyarihan. Itinuring nila ako bilang isang piyesa sa chess para pagkakitaan. Itinuring nila ang aking mga magulang na basura sa kanilang mga paa. Handa silang paalisin kami ngang aking anak sa lansangan upang makamit ang kanilang karangyaan at bayaran ang kanilang mga kasalanan. Sa loob na silid, ipinagmamalaki pa rin ni Aling Vicky ang kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malakas at mayabang. Ipinahayak niya na ang bahay na ito ay galing sa pera ang kanyang anak. Pumili siya. Kaya mayroon siyang buong karapatan sa buhay at kamatayan. At hindi ako, isang manugang na tagalabas, ang may karapatang magsalita. Nang marinig ko ito, ngumisi ako ng malamig. Isang mapait ngunit mayabang na ngiti. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay na mahigpit, na nakakapit sa aking damit, at tahimik na bumaba sa hagdan. Sa kanilang pagiging bulag sa pagmamataas, nagawa ngang mag-ina ni Aling Vicky ang isang nakamamatay na pagkakamali. Abala sila sa pagpaplano nang nakalimutan nila ang isang napakahalagang legal na katotohanan na nakatago sa aking safety box. Isang matalim na sandata na kayang durugin ang lahat ng kanilang ilusyon sa alabok. Buhat ko ang plastic bag na may jacket at pain relievers. At tahimik na lumabas sa malaking bakal na gate. Ang simoy ng hangin sa gabi ay malamig. Ngunit hindi ito makakapantay sa lamig na bumabalot sa aking puso.
Hindi ko na maalala kung paano ako naglakad pabalik sa sira-sirang lodging house na iyon. Ang aking isip ay laging napuno ng mga malupit na salita. Ang mga malamig na kalkulasyon ng tatlong mag-ina ni Hector na nakmumula sa likod ng pinto ng working room. Pagbukas ko ng pinto sa boarding house, nakita ko ang aking ina na nakmamasahe sa payat na bintingang aking ama. Ang mahinang pag-ungol niya dahil sa matinding sakit ng tiyan ay parang may tumutusok sa aking dibdib. Nagmamadali akong nagbuhos ng mainit na tubig. Kumuha ng pain reliever at ibinigay sa aking ama. At inilagay ang makapal na jacket sa kanyang dibdib. Nang makita ko ang aking mga magulang na payat at nakabaluktot sa madilim at mainit na espasyong ito, lalong kumulo ang galit sa aking loob. Ibinuhos ngang aking mga magulang ang huling sentimo ngang kanilang ipon. Ibinenta ang lupa na binasbasan ng dugot pawis upang bigyan ako ngang isang tahanan. Ngunit ang mataong tinatawag nilang pamilya sa siyudad ay nakpaplano na nakawin ang lahat at itulak ang aming buong pamilya sa kamatayan. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakabaluktot sa plastic chair na nakalagay malapit sa kama. Idinilat ko ang aking mga mata at tinitigan ang kisame na may mansa. Ang maalaala na, 3 taon na ang nakakaraan, ay bumalik ng malinaw na parang isang slow-motion film. Noon, palihim na inilaan ni Hector ang lahat ng puhunan ng mag-asawa at nangutang kung saan-saan upang sumali sa mga bogus na investment projects. Nang pumitok ang bubal, nawalan siyang lahat. Dumating ang mga kolektor ngang utang sa aking botika. Nanggulo. At nagbuhos ngang pulang pintura, kumuhos si Hector. Lumuhot sa aking paanan. Umiiyak ng husto. Nagmakaawa siya sa akin na iligtas ang kanyang buhay. Noon, katatapos ko lang mga nakay Nico. Naawa ako sa aming anak. Kaya tumawag ako sa probinsya upang humingi ng tulong sa aking mga magulang. Hindi nagsalitang kahit isang salita ang aking mga magulang. Naktiis sila na ipagbili ang mananalupa sa harap ng highway. At nakalikom ne eksaktong 8 milyong piso nang dalhin niya ang malaking halaga ng pera sa Manila. Hindi ito ibinigay ne aking ama direkta kay Hector. Buong buhay niya ay magsasaka lamang siya. Ngunit napakalalim ng kanyang pag-isip at mayroon siyang malawak na pananaw. Sinabi ngang aking ama na ang pera na ito ay dugo at pawis ngang buong angkan. Ibinigay niya ito sa kanyang anak na babae upang makaroon kami ngang puhunan sa negosyo. Bumili ngang isang disenteng bahay para makaroon si Nico ngang sariling tahanan. Hiningi nga aking ama na pumunta kami ni Hector sa notaryo publiko. Doon, sa harap ngang notaryo, kailangan niyang personal na pumirma sa isang waiver of property. Sa dokumento, malinaw at detalyado na nakasaad na ang buong halaga ng pagbili ng 3-story house ay ibinigay ng aking mga magulang para sa akin lamang. Ang bahay ay personal na pag-aari ko, ni Mas Chang, at ang aking asawa ay walang anumang karapatan, obligasyon, o alitan na may kaugnayan dito nang hawakan ko ang land title sa aking kamay. Ang pangalan ng may-ari ay nakaimprinta lamang sa aking pangalan, si Aling Vicky. Mula noon hanggang ngayon, ay laging namuhay sa kapalaluan. Ipinapalagay niya na ang kanyang anak na lalaki ang haligi ng tahanan. Ang pinakamatalino sa mundo. Akala niya, ako na isang ordinaryong pharmacist na may maliit na sahot. Ay, saan kukuha ngang milyon-milyong pera kung ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin o kay Hector? Ito ay communal property pa rin pagkatapos ng kasal at bilang biyenan. Mayroon siyang karapatan sa buhay at kamatayan. Sa loob ng 3 taon,
ang makapangyarihang land title na iyon. Kasama ang waiver of property. Ay laking nakabalot ng mahigpit sa aking fireproof bag. Nakatago sa ilalim ng aking safety box na ang password ay ako lang ang nakakalam. Hindi pa ito nakita ni Aling Vicky at May. Si Hector naman. Marahil sa matinding kalungkutan nun. Ay basta na lamang pumirma at nakalimutan ang ganap na legal na halaga ng dokumentong iyon. Ang kanilang kamangmangan at kapalaluan ngayon ay ang lubid na kanilang isinabit sa kanilang sariling league. Sa pag-isip nito, ngumisi ako ng bahagya. Walang anumang init sa aking ngiti. Hindi na ako si Mas. Trang na mabait at mapagpakumbaba. Nayumuyo ko tuwing sinisigawan ako ng aking biyenan. Ang pagmamahal kay Hector ay namatay sa sandaling walang awa siyang kumampi sa kanyang ina upang paalisin ako at ang aming anak sa lansangan. Ngayon, ako ay isang ina lamang. Isang anak na babae na lumalaban upang ipagtanggol ang kanyang nga magulang at ang kanyang sariling dugo kinabukasan ng umaga. Inayos ko ang pagdala sa aking mga magulang sa ospital ng maaga upang matapos ang endoscopy at biopsy ang tiyan. Pagkatapos ngang lahat ngang iyon, pinayuhan ko ang aking inangang ilang bagay at humiram ngang motorsiklo upang diretso sa bahay. Pabukes ko palang minto sa sala. Naamoy ko na ang mabanghong amoy na bird's nest stew na may rock sugar na nakmumula sa kusina. Nakasuot ng puting malinis na polo si Hector. Nakatupi ang manggas. At abalang-abala sa pagdala ng mainit na bird's nest soup. Sa pagkataong ito, mukha siyang isang huwarang asawa. Mapagmahal at maalalahanin. Hanggang sa puntong pagiging perpekto. Ibinaba ni Hector ang mangkok ng bird's nest soup sa mesa. At hinila ang upuan upang umupo ako. Dahan-dahan, niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot sa aking tenga. Sinabi ni Hector na sigurado akong gipagodje. Napagodje ako sa pag-ialaga sa aking makagabi. Nagising siya ng maga upang personal na lutuin ang bird's nest soup para sa akin upang makabawi ako. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya ng malalim. At nagsimulang magreklamo tungkol sa kanilang kahirapan. Sinabi ni Hector na ang kumpanya ay may matinding kakulangan sa kapital. At ang maka-order ay naantala. Kasama pa ang nalalapit na kasal ni May sa isang mayamang pamilya. Gusto ni Aling Vicky na ipakmalaki ang pamilya. Kaya pinilit niya siyang maglaan ngang malaking halaga ngang pera bilang dowry. Nakunwari siyang walang magawa. At nakalangan na iminungkahi na gamitin ko ang land title bilang kolateral sa bangko at humiram ngang ilang milyong piso upang malutas ang kanilang kasalukuyang problema. Sumumpa siya at nangako na mangungutang lamang siyang kalahating taon. At kapag nakakolekta na ang kumpanya ng receivable, agad niyang ibabalik ang land title. Tiningnan ko ng malalim ang mamata ni Hector. Sinisikap na humanap ng kahit kaunting pag-alangan o konsensya ngang isang taong nang loloko sa kanyang asawa. Ngunit wala. Ang mga matang iyon ay napakagaling umarte. Napakatoto kung ako ang ako kahapon. Marahil ay tumango ako agad dahil sa awa sa karerangang aking asawa. Ngayon, nakaramdam ako nga pagduduwal sa murang dula na ito. Maingat kong hinila ang aking kamay. At dahan-dahang pinupunan ang bird's nest soup. Ngumiti ako ng may bait at sinagot si Hector sa isang magaan ngunit matatak na boses. Sinabi ko na ang pahiram ngang malaking halaga ngang pera ay hindi biro. Kailangan kong ilang araw upang maingat na suriin ang mga tuntunin ng kontrata sa bangko. Pag-aralan kung paano namin babayaran ang utang bago ako pumirma. Pinayuhan ko siyang huwag mag-alala at ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Pag-isipan ko ito ng lubusan para sa ikabubuti ng aming pamilya.
Nang marinig ito ni Hector, lumiwanag ang kanyang mga mata. Akala niya, nakagat na ang pain. Akala niya, ang kanyang bobo at probinsya ng asawa ay masunurin ng nahulog sa bitag. Tinapik niya ang aking balikat ng may pagmamayabang at nagmadaling umalis ng bahay. Nang mawala ang aninong aking asawa sa likod ng gate, dahan-dahan kong ibinaba ang mainit pa ring bird's nest soup sa mesa. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang pamilyar na seryeeng numero. Ngayon pa lang talaga magsisimula ang laro. At ako ang personal na magsusulay na pagtatapos na maruming tula na ito. Sa sandaling nawala ang kotse ni Hector sa dulong eskinita. Agad akong umakyat sa ikatlong palapak. Nilok ang pintong kwarto. Inilagay ko ang password sa safety box. At maingat na kinuha ang pinkish red land title at ang waiver of property na may pulang selyo ng notaryo publiko. Ang manipis na mga papel na ito ang buhay namin ngang aking anak. Ang dugot pawis ngang aking mamagulang sa probinsya. Hinimas ko ang maito at kinuha ang telepono upang tawagan si Tony. Si Tony ay isang kilalang real estate broker sa Tondo area. At isa rin siyang dating kaklase ko sa high school. Direkta akong nagsalita. Sinabi ko kay Tony na kailangan kong ibenta agad ang aming bahay sa halagang 5 milyong piso. Mas mura itong hindi bababa sa 500,000 piso kaysa sa market value. Bilang kapalit, hiniling ko sa mamimili na magbayad ng buo sa loob ng 3 araw. Hindi mangutang sa bangko. Binigyang din ko kay Tony na ito ay isang lihim na transaksyon. Hindi dapat i-post ang mga larawan sa social media. At dalhin lamang ang mga kliyente upang tingnan ang bahay sa oras na itinakda ko. Sa ganong kamurang presyo at magandang lokasyon ng bahay. Mabilis na kumilos si Tony. Miyerkules na umaga. Habang abala si Aling Vicky sa pamimili sa malalaking malls upang subukan ang mga damit pangkasal at magpaspa. Dinala ni Tony ang isang kliyente na nangangalang Mr. Raymond upang tingnan ang bahay. Si Mr. Raymond ay isang negosyante mula sa Mindanao na lumipat sa Manila upang magsimula ngang buhay at nagahangat na makahanap ng maluwag na lugar upang manirahan. Pagpasok pa lang niya sa bahay, agad siyang nagustuhan. Marangyang interior. Modernong disenyo. Perpekto ang lahat. Nang ibigay ko ang land title at ang waiver of property. Maingat na sinuri ni Mr. Raymond at ning kanyang kasamang abogado ang maito. Nang makita nilang malinaw at legal ang mga dokumento. At ang nakisang may-ari ay ako. Walang anumang panganib ngang alitan sa aking asawa o pamilya ngang aking asawa. Tumango si Mr. Raymond at nagdesisyon ng walang pag-alinlangan. Nang umagang iyon, 1 milyong piso ang inilagay agad sa aking personal na bank account bilang down payment. Hawak ang malaking halaga ng pera. Ang unang ginawa ko ay bumalik sa Cancer Institute. Ako mismo ang humiling na kunin ang medical records ng aking ama. Sa halaga ng down payment ng bahay. Sapat na ito upang ilipat ang aking ama sa isang international general hospital na may pinakamataas na kalidad ng serbisyo. Nagparehistro ako para sa VIP room ng aking ama. At inimbitahan ang pinakamahusay na head surgeon upang personal na oprahan ang tumor sa tiyan. Nang makita ko ang aking ama na nakahiga sa malambot at komportableng kama, napapalibutan ang modernong kagamitan. May nurse na nag-alaga sa kanya sa bawat pagkain at pagtulog. Umiyak ang aking ina sa tuwa. Sa unang pagkakataon matapos ang madilim na mga araw, nakita ko ang isang tunay at mabait na ngiti sa kanyang labi. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina at sinabi sa kanya na huwag mag-alala at magpahinga kasama ang aking ama. Lahat ng mahirap na problema sa labas ay personal kong ayusin, pagkatapos kong maayos ang lahat para sa aking mga magulang. Nakipag-ugnayan ako upang umarkilang ang isang high-end na condominium unit sa ibang distrito.
Ang apartment ay may 2 kwarto. Kumpleto na ang mga basic furniture. At may security system na gumagamit ng card at 24/7 na guwardiya. Nagbayad akong renta para sa 1 taon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong isang lihim na kampanya ng paglilipit ng gamit upang hindi ko paginalaan ang aking biyenan. Bumili ako ane maraming malalaking plastic bags mula sa supermarket. Tuwing umaga, kapag papasok ako sa trabaho, inilalagay ko ang ilang damit ko at nini ko kasama ang mahahalagang personal na dokumento sa bag. Nagpapanggap na nagtatapon ng basura o naglalabas sa labas. Maingat kong dinala ang mga gamit na iyon sa bagong kondominium para naman kay Hector at Aling Vicky. Nalulunod pa rin sila sa kanilang magandang panaginip. Paminsan-minsan, nagte-text si Hector upang tanungin kung natapos ko na ang loan agreement. Lagi akong nagdadahilan na abala ako sa pagtutukma ng mga tuntuningang interes upang pahabain ang oras. Abala naman si Aling Vicky sa pamamahagi nga ambitasyon para sa formal na pagbisita nga pamilya ngang magiging asawa ni May tuwing may nakikita siyang kapitbahay. Ipinagmamalaki niya ang kanyang magiging manugang na magnate na susundo kay may sakay ng milyong-milyong kotse. Piyanes na umaga. Nag-absent ako sa trabaho. At nakipagkita kay Mr. Raymond at Tony sa pinakamalaking notaryo publiko sa lungsod. Ang lahat ng pamamaraan, ng pagpirma, ng purchase agreement at paglilipat ng ownership ay nangyari ng napakabilis at legal. Wala pang 1 oras, ang aking pirma ay nakalagay na sa transfer document. Nakring ang aking telepono ng matagal na nagpapahiwatig na ang natitirang 5 milyong piso ay ligtas nang nakarating sa aking bank account. Nakahinga ako ng maluwag. Ang mabigat na bato na nakadagan sa aking puso salop ngang ilang taon ay parang inalis. Opisyal na. Wala na akong anumang koneksyon sa ari-arian sa mapait na pamilya na iyon. Maingat na inilagay ni Mr. Raymond ang mga dokumento sa kanyang leather briefcase. Na may magalang na pag-ugali, nakipagkamay siya sa akin. Nagbigay na maliwanag na ngiti. At pinasalamatan ako sa pagbenta ng bahay sa napakagandang presyo. Tahimik na nag-isip si Mr. Raymond ng ilang sandali. At pagkatapos ay tinanong ako tungkol sa aking plano sa paglilipat. Sinabi niya, "Paparating na po ang asawa't anak ko mula sa Cebu. Gusto ko po sanang tanungin kung kailan po kayo makakalipat para makalipat na po ako. Kailangan din niya nga bahay agad upang ayusin ang kanyang buhay. Inayos ko ang aking damit." At tinitigan ang kalendaryo sa desk sa sulok ng notaryo publiko. Ngayong weekend ang formal na pagbisita ng pamilya ng magiging asawa ni May. Ipinakalat na ni Aling Vicky ang balita at inimbitahan ang lahat ng kanyang kamag-anak upang magkaroon ng malaking handaan sa sala ng 3-story house na iyon. Ang isang perpektong, planoong paghihiganti ay maingat kong inayos hanggang sa bawat detalye. Bumaling ako kay Mr. Raymond. Bahagyang kumurba ang aking labi. Na lumilihang isang maliwanag na ngiti. Ngunit ang aking mga mata ay malamig na parang yelo. Sinagot ko si Mr. Raymond sa isang malinaw at malinaw na boses. Sinabi ko kay Mr. Raymond na huwag siyang mag-alala sa pag-ayos na kanyang magamit. Ngayong linggo, sa eksaktong ninulong umaga, dalhin niya lang ang kanyang abogado at mga tauhan sa address ng bahay upang tanggapin ang paglilipat. Binigyang diin ko pa na mayroon kaming isang napakamasayang at maraming tao na kaganapan sa aming bahay sa araw na iyon. Ako ay lubos na natutuwa na salubungin ang bagong may-ari ng bahay upang makibahagi sa kagalakan at makuha ang kanyang legal na ari-arian. Ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni na Aling Vicky at Hector ay opisyal nang dumating. Linggo ang umaga.
Ang kapaligiran sa three-story house, sa tondo ay abala at masigla mula pa sa pagbubukas ng lupa, inupahan ni Aling Vicky ang isang profesional na grupo nga na dekorador upang gumawa nga flower arch na may pulang velvet roses. Sa sala, ang mga matibay na kahoy na upuan ay pinunasan hanggang sa kumikinang. Sa mesa ay nakakalat ang matray ngang ginintuang kendi. Mamahaling imported na prutas. Isinuot ni Aling Vicky ang isang dark red velvet abaya na may kumikinang na sequins. Ang kanyang buhok ay nakapusot ng mahigpit at may suot na kwintas na perlas na kasing laking longganisa. Pabalik-balik siya sa pakbibigay nga utos sa bawat isa. Ang kanyang mukha ay nagpapahaya ngang sukdulang kasiyahan. Si Mae, ang aking mahal na hipag, ay nakasuot ng isang malinis na itim at puting damit na personal na ginawa ngang isang sikat na designer. Nakaupo siya nang nakakrus ang mabinti sa sofa. Patuloy na sumasalamin at naglalagayng makeup. At patuloy na minamadali si Hector na tawagan ang pamilya ng lalaki upang tanungin kung anong oras sila darating. Si Hector ay nakasuot ng isang maayos na itim na suit na may makintap na gel sa buhok. Sa panlabas, mukha siyang isang matagumpay na assistant manager. Ngunit ang kanyang mabaksak na mata at ang kanyang makunotno na puno nga pag-aalala ay nagpapahiwatig nga kanyang matinding pagkabalisa bilang isang taong may utang na 2 milyong piso sa Malawan Shark na malapit ng sumabog. Pinili ko ang isang simpleng office atire. At maayos na inayos ang aking buhok. Nakatayo ako sa isang sulok malapit sa bar ngang kusina. Tahimik na nagtitimpla ngang masarap na tsa. Sa labas, ginampanan ko ang papel ngang isang mabait na manugang. Abala sa pag-ayos ngam, mabagay para sa maligayang araw ngang pamilya nga aking asawa. Ngunit sa kaibuturan, ang aking puso ay malamig na parang isang iceberg. Tiningnan ko ang kanilang masayang mga mukha, ang kanilang mapanlinlang na ngiti, at nakaramdam akong pagtawa. Abala sila sa pagtatayo ngang isang marangyang sandcastle. Hindi nila alam na darating ang isang tsunami na tinatawag na katotohanan upang walisin ang lahat. Sa eksaktong 8:30. Dalawang mamahaling kotse na may espesyal na plaka ang huminto sa harap ng bahay. Dumating na ang pamilyang lalaki. Nakmamadali si Aling Vicky na itinulak ako palabas upang buksan ang gate at masiglang bumati. Pumasok ang mayamang pamilya ngang biyenan ng may marangal na ayos. Nangunguna ay ang inang magiging asawa ni Mae. Ang babaeng iyon ang dating nagturo sa aking mga magulang at tinawag silang mga katulong. Nakabrandet na damit ang kanyang buong katawan. At sinundan siya ngang dalawang matangkat na binata na may dalang matraingang regalo na nakabalot sa pulang seda. Ang amoy nga pra at pagpapakitang tao ay bumabalot sa maliit na espasyong sala. Umupo ang lahat. At inihanda ang mga unang tasaang tasaan na may umusok na usok. Umubo si Aling Vicky at nagsimula nga kanyang pamilyar na talumpatingang pagmamayabang. Ipinagmalaki niya ang kanyang angkan na galing sa may-aring lupa sa Manila na may marangal na pinagmulan. Ikinumpas niya ang kanyang makamay. Itinuturo ang bawat pirasong furniture sa bahay. At iginit na ito ay bungangang dugot pawis ngang kanyang pinakamamahal na anak na lalaki na isang assistant manager. Pinaningkitan niya akong tingin. At nagsalita ng may matalim na boses. Ang pamilya ko ay may marangal na pinagmulan at may mabuting pagpapalaki. Ang aking probinsyanang manugang ay kinailangan pang turuan ng matagal bago niya matutunan ang tamang asal ngang paglilingkod. Ang ina ng magiging asawa ni Mae ay tumango ng may kasiyahan. Na nagpapahiwati ang kanyang matinding kasiyahan sa bahay at panlabas na yaman na pamilyang biyenan. Nagpahayak pa nga siya na bibigyan niya si Maing land title ngang isang high-end na condominium unit bilang regalo sa kasal.
Nang marinig ito ni Ma, tuwang-tuwa siya. Niyakap ang kamay ng kanyang magiging biyenan. At nakmamadaling nakpasalamat. Nakasandal ako sa dingding. Nakakross ang mga braso. At tiningnan ang wall clock na tumatakbo ng regular. Bawuwu. 5 minuto na lang. Bahagya kung ipinikit ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim. Ang imahe na aking ama na nakahawak sa kanyang tiyan at umuungol sa isang sira-sirang lodging house. Ang imaheng aking ina na tahimik. May dalang sakong bigas sa dilim ay muling lumitaw ng malinaw. Ang sakit na iyon. Ang kahihiyan na iyon. Ngayon ay babayaran ko sila ng walang labis. Walang kulang. Sa eksaktong na umaga. Ang doorbell ay tumunok ng mahaba at sunod-sunod. Napumutol. Sa malakas na tawa ni Aling Vicky. Lahat ng tao sa sala ay napahinto. Kumunot ang nuni Aling Vicky. At bumaling sa akin upang utusan akong tingnan kung sino ang walang ingat na nagdo-doorbell at nanggugulo sa kanilang masayang okasyon. Dahan-dahan akong lumabas sa bakuran. At binuksan ang tansong gate. Sa labas ay hindi man nahuling bisita, kundi si Mr. Raymond. Ang bagong legal na may-ari ng bahay na ito. Kasama niya ang isang abogado na nakasuot ng kulay abong suit. May dalang makapal na briefcase. At 3 binata na nakasuot ng uniforme ng isang moving company. Tumango si Mr. Raymond sa akin ng magalang at pagkatapos ay naglakat ng may kumpiyansa papasok sa sala. Sinundan NG malaking, grupo NG magataw. Ang pagdating ng mga hindi inaanyayahang bisita na ito ay agad na nakpabagal sa kapaligiran ng formal na pagbisita ng pamilya. Tumayo si Aling Vicky. Tinitigan ang mga estranggero. At tinanong ng may aroganteng tono. Tinanong niya kung sino ang mga taong ito. Bakit sila naglakas loob na pumasok sa kanyang bahay habang mayroon silang mahalagang okasyon. Hindi nakmamadaling sumagot si Mr. Raymond. Tahimik siyang tumingin sa marangyang ayos at tumingin sa kanyang abogado. Lumapit ang abogado. At kinuha mula sa kanyang briefcase ang isang folder nga dokumento na may pulang selyong ahensyang gobyerno. Umubos si Mr. Raymond. Ngumisi ng bahagya. At malakas na ipinahayag sa pagtataka ng lahat. Ipinakilala ni Mr. Raymond ang kanyang sarili bilang ang bagong legal na may-ari ngang bahay na ito sa 84th Alley. Ipinahayag niya na ang transaksyon ngang pagbili at pagbenta ngang lupa at bahay ay kumpleto na sa legal na aspeto. Dumating siya ngayon kasama ang kanyang legal na kinatawan upang isagawa ang pamamaraan ng paglilipat ng bahay ayon sa kasunduan na nakasaad sa kontrata. Hiniling niya sa lahat ng hindi naugnay na tao na ligpitin ang kanilang mga personal na gamit at umalis sa kanyang ari-arian sa loob ng ilang oras. Ang bawat salita ni Mr. Raymond ay umalingaw nga ng malinaw. Tumama ng direkta sa eardrums ng mga nakaupo sa sala. Ang espasyo ay nababalot sa isang nakamamatay na katahimikan. Ang ina ng mayamang biyenan ni Mae ay nakanganga. Ang tasangang sa asa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. At may ilang patangang mainit na tubig na nahulog sa kanyang hita. Namutla ang mukha ni Mae. At nautal-utal na hindi makapagsalita. Tumadyo si Hector mula sa sofa. Ang kanyang mukha ay kunotno dahil sa gulat. Nanatiling nakatayo si Aling Vicky ng ilang segundo at pagkatapos ay parang isang taong matindi ang galit. Sumigaw siya at tumakbo kay Mr. Raymond. Itinuro ang kanyang pulang pininturahan na kuko sa mukha nito. Kinagalitan niya na baliw ang mga taong ito. Ang bahay na ito ay binili ngang kanyang anak. Walang bilihan. Malakas siyang sumigaw.
Humihingi ng tulong sa pulisya upang arestuhin ang mga lumusop sa kanyang bahay ng ilegal. Nanatili si Mr. Raymond na kalmado hanggang sa punto ng pagiging malamig. Sumenyas siya sa abogado. Direktang binuklat ng abogado ang purchase agreement at malakas na inilapag ito sa mamahaling kahoy na mesa sa tabi ng ginintuang treyng regalo sa malinis na puting papel. Ang aking pirma ay nakalagay ng maayos sa isang gilid. Sa tabi nito ay ang pulang selyo na notaryo publiko at ang ahensya ng pagpaparehistro ng lupa na nagpapatunay na natapos na ang paglilipat ng ownership. Nanlaki ang mata ni Aling Vicky. Tinitigan ang pamilyar na sulat. Bumaling siya. Itinuro ang kanyang nanginginig na daliri sa akin. Na nakatayo nang nakakross ang mga braso at nakasandal sa frame ng pinto.